Good morning po sa ating lahat. So ang aming pong unang aawitin ay tungkol when there is fear, when there is pain, God will comfort, God will sustain. When there is sorrow, when there's wrong, God is faithful and strong. God will take care of you. So ang amin pong unang aawitin ay may pinamagatang Sorrows and Lilies. Your Father waits for you. Come to Him today as we pray. For our next song, we are going to sing
when we pray. Ang tema ng mensahe ng kaligtasan ay pag-ibig. Kaya sa umagang ito, ang amin pong aawitin ay Love is our theme.
Good morning po. So, our next song po is all about sa mga biyaya pong pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, ang title po ng amin pong sunod na kanta is God's Many Blessing ho. Good morning. So, we Christians wait for our Father to come. So, as much as possible, we must store as much as of heavenly treasure as good, so that when the Lord comes, it will be given unto him. Our next song is Jesus is Coming Soon. Sometimes are here, feeling as hearts in fear. Freedom we all hold dear. Now is our stay. Open your hearts to God, still in the chastening run. Sing the way pilgrims trod, reaches the way. Jesus is coming soon, morning or night or noon. many Will get there too. trumpets Trumpets will surely sound. all of The dead shall rise. Righteous feet in the sky. Going where no one dies. Heaven-wide bound.
Happy Sabbath po mga kapatid. Masaya po kami na nakabalik kami rito sa Rampano Church. Tama ba mga kapatid? Hindi ko na alam kung kailan kami dito nung pumunta yung nakaraan. Matagal na, ma'am. Pero yung aming mga itsura ay hindi pa rin nagbago. Nakita ko kayo si Sir Chad. Yung kanyang service, sabi ko parang si Sir Chad ito Siya nga pala. At medyo matagal-tagal ko nang hindi nakikita si Sir Chad, mga kapatid. Pwede ba itong tanggalin? Okay. Pwede ba ako dyan sa may harap? Okay rin? Yung camera. Oo. Kaya lang, hindi rin ako maganda tingnan sa camera. Anyway, mga kapatid. Okay. Nandyan sa labas. So, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Mabuti kayo sa una. Medyo maliwalas po rito sa inyo. Pinawisan lang ako ng konti kasi patay yung fan dito kanina. Pero ngayon, napakaliwalas po. Alam po ninyo, ang Fernandez Church ay magkakaroon ng 68th year anniversary. Senior na po ang Fernandez Church Central. So, this coming Sabbath ay mayroon pong celebration. Kung kayo po ay walang appointment, wala kayong program, pwede po kayong makisama sa amin sa Fernandez Church. Welcome po kayo, mga kapatid. So, pang-ilang lesson na ba natin ngayon? 12. Kanina po ay hinanda ko na ang aking mga gamit papunta rito. Yung akin po kasing sasakyan, hindi nakagrahe sa amin. Wala kasi akong grahe. So, nagmotor pa ako. Naiwan ko yung aking lesson doon sa motor. Pati yung aking tubig at pagkain. Sa sobrang excited kong mamunta rito sa inyo mga kapatid. Para makasama namin kayo. Ano ba yung balita kahapon mga kapatid? Alam niyo ba yung balita kahapon? Namatay daw si Undersecretary Catalina Cabral. Nalaglag siya doon sa may Tuba Benguet sa Cannon Road. Hindi alam kung ano yung kanyang pagkamatay. Pero, ang suspetsa, baka siya nag-suicide. Si Undersecretary po, Cabral, ay dating presidente namin sa Philippine Institute of Civil Engineers. Kaya po medyo kilala namin siya. And siya po ay naharap sa isang malaking controversy sa ating government ngayon. At alam niyo ba kung bakit binanggit ko yan sa inyo ngayon? Kasi po, ang lesson natin ngayon ay may kaugnayan doon. Ano ang title ng lesson natin? Ha? Ano ba ang title? Tapat ang Diyos. Itong word na tapat, kahit baligtad-baligtarin nyo ito, ano ang basa? Tapat pa rin. Ito talaga ang karakter ng ating Panginoon. And
Sa lesson natin, sa Joshua 21 verse 45, ano po ang sabi? Sabay-sabay po natin basahin. Ang sabi po, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayan ng Israel ang hindi natupad. Mga kapatid, ang sabi pa dito, lahat ay nangyari. Ulitin ko, mga kapatid. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayanan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Tayo manalangin. Mapagpala at mahabagin ng Panginoon Diyos sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa inyo upang aming pag-aralan kung gaano kayo kabuti, lalong-lalo na ang inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Sa panahon na ang katapatan, Panginoon, ay napakalaking katanungan sa buhay namin. O Diyos, tulungan niyo po kami. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin po ninyo, Panginoon, aming pakiusap, ang aming mga puso't isipan, at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa at kaalaman buhat sa inyo. Hiniling namin ng inyong banal na Espiritu ang sumamin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, ang sabi ni John Kennedy, nung siya ay mag-speech, nung manalo siya bilang presidente, ang sabi niya, ang ating tanging tunay na gantimpala ay ang malinis na konsensya. Huhusgahan ng kasaysayan ang ating mga gawa, humayo tayo upang pamunuan ang bayang minamahal na humingi ng kanyang basbas at tulong, ngunit nababatid na ang gawain ng Diyos dito sa lupa ay dapat nating gawin. Mga kapatid, kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, dapat maglingkod din tayo sa ating kapwa. Kung tapat tayong maglingkod sa Panginoon, tapat din dapat tayo sa ating kapwa. Tama? Ang sabi ng Panginoon, love. Bahalin daw natin ang ating Panginoon ng buong ano? Buong puso. Now, mga kapatid, ano ba yung binabanggit? Ano ba yung binabanggit ni Josue dito? Ano bang mga pangyayari sa buhay ng Israel? Ang binabanggit niya rito. Mayroon ba kayong alam o kaparihas na kasaysayan ng mga Israel na nangyayari sa buhay ninyo? Meron ba? Tay, ilan ang edad mo ngayon? Huwag mo nang banggitin. 73. Sa buhay mo ba? Meron bang nangyaring kaparehas ng mga Israelites na pangyayari? Hindi man katulad ng sa Israelites, pero naramdaman mo yung katapatan ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Kayo, mga kapatid, kayo ba naramdaman niyo katapatan ng Panginoon? Mayroon bang mga karanasan sa inyo na nakita ninyo naging tapat sa inyo, Panginoon? Sa mga kabataan, alam po ninyo, marami akong karanasan na naramdaman ko naging tapat sa akin ng Panginoon. Pero,
Alam niyo one time, yung ang tatay ko, nung mamatay yung nanay ko, parang nagtanong siya ba, Panginoon, nanalangin din ako ah. Bakit namatay pa rin ang... Sabi ko sa kanya, ikaw ba tapat ka sa Panginoon? Kung tapat ka sa Panginoon, antayin natin sa pagdating niya. At tanungin natin, bakit namatay si nanay, gayon nanalangin ka rin naman? Hindi lang siya, kaming lahat actually. At alam ko, mga kapatid, merong sagot talaga ang Panginoon sa bawat katanungan natin. Kaya, huwag nating palampasin yon. At yan mga kapatid, ang nais ipaalala ni Josue sa mga sa mga Israel. Bakit po? Kasi nandoon na sila sa Kanaan ngayon, nakatawid na sila sa Jordan, nasakop na nila yung lupa na para sa kanila, hinati-hati na. And sabi ni Joshua, may edad na ako. May edad na ako. 80 plus na ang edad ko. Mga ilan ang edad ni Kwanon, mga kapatid? Tingin ninyo. May edad na, no? Si Joshua. Ang sabi niya, puspos na siya ng mga taon. And nagpapahiwatig na magpapahinga na ako. And nais niyang paulit-ulit maalala ng Israelites ang kabutihan ng Panginoon at kanyang katapatan. Napaka-importante po. Alam po ninyo kung babasahin natin ang Bible, hindi naman siya paiba-iba. Kung ano yung sinabi ni Moises sa mga Israelite noon, bago sila tumawid doon sa Jordan River, yun din naman yung sinabi ni Joshua nung sila'y nakatawid na. And naalala niyo yung bilin ang bilin ni Moses sa kanila, mga kapatid? Merong mga isinusuot silang mga damit na mayroong mga kililing-kililing ba? Alam niyo yun? Dito sa kamay. Anong bang purpose nun, mga kapatid? Alam niyo yung purpose nun? Yung sinusuot nila, may kililing dito sa paa, dito, sa kamay. Alam niyo yung purpose nun, mga kapatid? Ang purpose nun, kapag naririnig niyo yun, maaalala niyo yung tura, yung kautusan, hindi niyo makakalimutan. Yun ang kung bakit sila may mga ganon. Sa atin, mga kapatid, ano ba ang magpapaalala? Alam niyo yung memory ng tao? Napaka-short lang. Napaka-short. Ang katunayan yan, alam niyo, nandun sila sa Mount Sinai. Ilang araw lang yon. Tumawid sila ng Red Sea, nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, nahati yung dagat, nakatawid sila ng maayos. After, ilang araw? 40 days lang si Moses sa Mount Sinai. Ano na nangyari? Mga kapatid, golden calf. Nakagawa na agad sila ng golden calf. At yan, mga kapatid, kung bakit paulit-ulit pinaalahanan ng ni Moises, ni Joshua, ang bayan ng Israel. Dahil sa ano? Sa idolatry.
may tanong ako, mga kapatid. May tanong ako. Kasi medyo mahina yung kuwan ko ngayon katawan kasi nagre-reduce ako, mga kapatid. Dahil nung uling punta ko rito, may arthritis na ako. Hanggang ngayon, may arthritis pa rin ako. So, Brad, nagpababa ako ng timbang. Kaya medyo kuwan. Ngayon, ang tanong ko, mga kapatid, bakit napakahalaga o paulit-ulit na sinasabi yung about idolatry sa panahon ni Moises at panahon ni Joshua at hanggang ngayon, mga kapatid, yan po ay kasuklam-suklam. Bakit po? Sige raw po, sino ang pwedeng sumagot? Si Sir muna, yan, nakaupo. Oo. Si Brother Juan. Okay. Bakit na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang galit ng Diyos sa mga taong nagsamba ng mga Diyos-Diyosan, ba? Mga kapatid, nasa 10 utos ang sabi ng Panginoon na huwag kayong gumawa ng larawan na inanyuan. Huwag kayong yuyukod sa ilalim o gagawa sa ilalim man mukha o wangi sa ilalim ng lupa o sa itaas man ng langit. Sapagkat ako lamang ang Diyos. Wala nang iba. Ang tao kasi, mga kapatid, nilikha ng Panginoon ng higit sa lahat ng mga nilalang ng Panginoon o ginawa. Nais ng Panginoon na ang tao ay sumamba doon sa tunay na Diyos. Kaya ang bayang Israel, pinili ng Diyos upang mayroong magsamba sa manlalalang, Creator. Ngayon, doon sa pinili ng Diyos, mayroon pa talagang sumamba sa mga dibulto. Kaya ito'y kinamuhian ito ng Panginoon dahil siya lamang ang Diyos na sambahin at wala ng iba. At itong problema hanggang ngayon, engineer, sa ating mga kaarawan ngayon, sa huling mga araw, lalo itong lumala. Lalo itong lumala dahil kahit ang tao narito sa simbahan, hindi nga nagsamba doon sa sinasabi ng 10 utos. Pero, dito sa loob ng church, ay lalo't higit na ang pagsamba dahil sa ginawa sa sarili, lalo na itong ating kapanahonan ngayon, high-tech tayo, ay mahiwalay ang isipan doon sa pagsamba at alam ng Panginoon kung ano na ang saan nakarating na ang ating mga ginagawa ngayon. Kaya ito ay mahigpit na ipinapaalaala ng Panginoon sa kanyang bayan na huwag itong mangyayari na ang kanyang bayan ay sumamba sa mga idolatry sapagkat ito ay isang malaking kasalanan doon sa Diyos na gumawa sa langit at sa lupa. Amen. Amen. Okay. Sir, kayo po, baka dagdag po ba kayo? Maganda yung sinabi ni Brad eh. Sige sir, dagdag. Ikaw sir. Yes. Oh. Good morning and happy Sabbath po. Tungkol po dun sa idolatry na nakita po natin sa kasaysayan ng Israel before, dadagdagan ko na lang po yung sinabi ni brother na kung sa panahon ng Israel before, naglakbay yung Israel at that time, ay lahat ng mga precious jewelry ay ginawa nilang isang guyang hayop para sambahin. Yes, idolatry sa panahon nila, pero sa panahon po natin, ay hindi man sa ganong paraan, pero alam po natin sa sarili, and it is a challenge for us
to know what is the idolatry na meron ho tayo. Sample, sir. Sample. Ayan, mukhang ang hirap magbanggit pero sabihin ko na mga kapatid kasi sometimes ay nararanasan ko rin ito. Ayan. Baka naranasan ko rin yan. Ayan. Sabi nga ni Sir kanina ni Brother, sa panahon natin ngayon, dala po ng high-tech na panahon, ayan, nandyan na yung minsan ay hindi natin nagagamit sa tamang paraan yung mga gadget na meron tayo. Although, minsan, yun po ay nagagamit natin, pero minsan may pagkakataon na hindi na siya nasa tamang paraan, kundi nasa pamamagitan ng nagiging idolatry na natin. And that is the challenge for us to know, although that is kind ng idolatry sa panahon natin ngayon, although hindi sa katulad ng panahon ng Israel before. Yun lamang po at maraming salamat. Nung pagkasabi mo, sir, bigla ko napailag na ganun eh. Si Brother Coritaw, mayroong gusto sabihin. Dagdag ko po idolatry means dead. Patay siya. Idolatry, idols, ibig sabihin patay. Common sense po, ang Diyos po natin nagpakilala bilang buhay. So, bilang Diyos na buhay, kung ang tao maglilingkod sa Diyos na patay, ay malaking bagay na talagang bilang Diyos ay talagang magagalit. Meron pong isang preacher, siya po ay converted na Christian, siya po ay Muslim. Tinanong siya ng mga tao, bakit siya na-convert na Christian? Ang sabi niya, because Jesus is alive. Amen. Tapos, nagbigay siya ng comparison. Sabi niya, halimbawa, ganito, kung ikaw ay lumalakad sa daan, habang naglalakad ka, pagdating doon sa dulo, may nagsanga na daanan. Doon sa dulo, sa nagsanga na daanan, mayroon doong taong buhay at mayroong patay. Dahil hindi mo alam yung tamang daanan, sino tatanungin mo? Saan ka magtatanong? Siyempre doon sa buhay. Yes. Kaya sabi niya, because Jesus is alive. So, common sense, di ba? Kung tayo po ay, ang mga tao, kung tayo po ay magsasamba doon sa Diyos o Diyos-Diyosa na walang pakinabang, hindi naman makakatulong, walang mangyayari. Pero kung sasambahin nga natin yung Diyos na buhay, ay meron pong mangyayari at malaking mangyayari. Ayun. Yun. Kaya, hate na hate ang Panginoon, yung Diyos, doon sa mga idols. Kasi nga, wala pakinabang yun eh. Pero, bakit gusto ng tao na sambahin ang Diyos-Diyos? Yun, di ba? Okay. Yes. Sir, ikaw. Ang karagdagan ko lang po ay, kung mapapansin po natin na bago ilabas ng Panginoong Diyos ang bayan ng Israel sa pagkaalipin doon sa bayan ng Ehipto ay nagbigay muna siya ng command kay Moses kung ano yung mga bagay na dapat gawin ni Moses para ang bayan ng Israel ay mailabas patungo sa bayan ng Kanaan. So ngayon po mga kapatid, yung context po ng paglabas po ng bayan ng Israel patungo po sa bayan ng Kanaan is salvation by perfect obedience. So ibig sabihin po, ang bayan ng Israel ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ayon sa will ng ating Panginoong Diyos. So kapag ang bayan ng Israel ay hindi sumunod doon sa will ng Panginoon, so ibig sabihin po ang bayan ng Israel ay mapapahamak. Kung mapapansin po natin, lahat ng digmaan na pinasukan ng bayan ng Israel at ipinawalang bahala nila yung will ng Panginoon, sila po ay natatalo. So ibig sabihin lamang po na ang kautusan na ibinigay ng Panginoong Diyos doon sa bayan ng Israel ay dapat na sundin. So hindi lamang yon, dahil nga sa paglalakbay ng bayan ng Israel sa tinatawag na irimos po, yung ibig sabihin ng wilderness, so dapat lamang na tayo ay mag-rely doon sa provision ng ating Panginoon. Until now, as a Christian, dapat po ay mag-rely tayo doon sa provision ng ating Panginoon. So isang dahilan kung bakit kinamumuhian ng Panginoong Diyos yung sumasamba sa mga
idolo dahil ang gusto niya dapat mag-rely tayo doon sa kanya. Yun lamang po. Yun. Kita nyo, napakaganda mga kapatid. Lumilinaw ng lumilinaw ang lesson natin. Alam po ninyo, kapag ang sinamba natin ibang Diyos, nababago yung kautusan. Kunyari, ang dapat kasalin ay babae at saka lalaki lang. Sa ibang, pag nagkaroon ka ng ibang Diyos, mababago yan. Pwede nang kasalin yung parehas lalaki, pwede nang kasalin yung parehas babae. So, mababago yan. Alam niyo, isa pang bilin ni Joshua, may warning siya sa mga nakapalibot na mga bayan. Yung hindi na nasakop. At alam niyo yung mga taong to, magaganda rito katulad ninyo. Mga gwapo. Kaya mayroon siyang bilin. Dito ako magtatanong sa mga kabataan, ano ang bilin na ni Joshua sa bayan ng Israel? Sinong gusto sa inyong tatlo? Kung kayo'y mag-aasawa raw, ano dapat ang papangasawain ninyo? So, wag mo na kayo mag-asawa, ha? Mga bata pa kayo. Ha? Meron ba dito? O sige, balik kayo dyan, ha? Dito tayo sa mga mas advanced ang edad. Sa iyo, sir. Bakit napaka-importante na ang bilin ni Joshua na kung manliligaw ka, piliin mo yung maganda? Maganda yun ba ang bilin niya? Ang nais niya ay mapangasawa mo yung diba, Israel ka, Israelites din. Yung parehas kayo ng paniniwala. Bakit po? Sige. Ano, sir? Nag-iisip sa ating kapatid. Gusto mo? Ikaw? Okay. Sige, dito tayo sa may experience. Tay, ikaw, tay. Ikaw. yung microphone. Yung microphone. Bakit kailangan ang kaparehas? Kasi parang hindi sila mag-away. Kasi gusto ng Panginoon nga hindi sila makahiwalay. Oo. Gusto nila nga maipakita nila nga sila ay nagkaisa lang. Oo. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, kailangan mapabilis ang pagmensahe nga matuloy-tuloy hanggang sa atin. So, mga kapatid, yun ang ilan. Ang isa pa doon, mga kapatid, ay yung paniniwala. Yung paniniwala nung magiging partner mo na mag-i-impluensya sa iyo. Kasi tayo, may ugali tayo mga lalaki na pag nanligaw, pinagbibigyan natin ang ating mga nililigawan. Sir, di ba? Bili mo nga ako ng barbecue. Ikaw, sister. Meron na? Bigyan nyo kami ng So, ito po ay napaka-importante. Napaka-importante po ito. Parang titingnan natin, napaka-simple lang. Pero, ang sabi ni Paul, kung ikaw daw ay nakapag-asawa na, ay i-convert mo yung iyong mapapangasawa. Yunahan pala kung nandun ka na sa sitwasyon. Mga kapatid, meron ba kayo natatandaan sa kwento sa Bible na yung hindi magkapaniwala, pinag-iwalay? Ha? Wala? Buksan ninyo yung Nehemiah. Yung kwento ni Nehemiah. At malalaman ninyo doon, kasi si Nehemiah, mga kapatid, talaga siyang sumusunod sa sa kautusan na ating Panginoon. So,
Pag ikaw kasi, mga kapatid, na impluensyahan ka ng ibang ideology, ano ang mangyayari sa'yo? Yung iyong katapatan sa Panginoon, mako-compromise. Tandaan natin, ang tao, questionable yung kanyang katapatan. Ang Diyos, wala tayo doon. Talagang tapat ang Diyos. Napansin niyo si Abraham? Ano yung pangako niya kay Abraham? Kay Adan, kay Noah, kay Abraham. Ano yung kanyang pangako? Ang sabi niya kay Abraham, pararamihin ko ang iyong lahi. At ibibigay ko sa kanila yung yung lupa na Kanaan, promised land. Patay na si Abraham, mga kapatid. Ha? Kumbaga, pwedeng wala na yung pinag-usapan natin. Kasi Abraham, patay ka na rin eh. Hindi mo na alam. Pero ano nangyari? Hanggang sa mga segundong ito, mga kapatid, ang katapatan ng ating Panginoon kay Abraham, kay Noah, kay Adan, kay Moises, di man lang kumupas kahit konti. Ito po lagi ang dapat nating tandaan, mga kapatid. And ang gusto ng Panginoon, maging tapat din tayo sa Kanya. Ang Panginoon, ang sabi doon, kung gagawin mo yung will niya, pinakita sa kanila. Ang sabi ni Joshua, kahit isa sa inyo, kaya niyang talunin ng 1,000. Nabasa niyo sa lesson? Dahil kasama natin ang Panginoon. Yang ganyang mga pananalita, mga kapatid. Alam niyo si Joshua, kung magsalita talaga si Joshua, straight at walang bahid na pambobola. Sila ni Caleb. Ano yung significance ng dalawang taong to? Sila yung mga tapat na mga Israelite na originally na nanggaling sa Egypt, nakarating ng Kanaan. Dahil sa sa kanilang katapatan at pananampalataya, mga kapatid. At itong si Caleb, binigyan ito ng mana liban doon sa mamanayan ng tribes nila. Alam niyo ba na ganun din ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Yung kanyang katapatan. Ang sabi niya, kung tayo rin nananampalataya sa Panginoon, ang sabi sa Galatia ba yun? Tayo ay Tayo ay mga lahi ni Abraham. At alam naman natin, si Abraham, nakasulat na yung pangalan niya, di ba? Pag nagkaroon ng roll call, number 1, Abraham. Pangalawa, si Brad. Ibig sabihin, kasama ka doon. Mga kapatid, ang sabi niya, kapag ang will ng Panginoon ay sinunod, lahat ng blessings. Pero kung hindi, anong sabi niya? Kung paano ko dinala yung mga pagpapala sa inyo, gayon din, gayon ko rin dadalhin ang mga ang sumpa. Katulad din kung paano kayo mapupuksa. Mga kapatid, alam ko yung lesson natin ngayon ay malawak. Sir Chad, alam ko meron kang nais sabihin sa atin.
sa lesson natin ngayon. Dagdagan mo nga, sir. Okay, thank you. Gusto lang ako mag-comment doon sa narinig natin kanina na ang mga Israelites o tayo, ang mga Israelites ay ang kondisyon ng Panginoon ay kung susunod tayo sa kanyang kautusan ay ligtas tayo. Mali yon mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, ililigtas muna niya tayo para makasunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi yun na susunod tayo tapos iligtas tayo, no. Kasi sabi ni San Pablo, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Di ba? At hindi sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So, pagka tayo ay, kung tayo lalapit sa Panginoon, tapos bibigyan tayo ng biyaya, kung tanggapin natin yon, ay ligtas tayo. Pagkatapos, patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At pangalawa, bibigyan tayo ng lakas upang matupad natin ang kanyang utos. Hindi yung tuparin muna natin saka na tayo maligtas. No, it's not. Tanggapin muna natin ang kanyang biyaya, pagkatapos bigyan niya tayo ng lakas upang matupad natin ang kanyang banal na kalooban. Noong araw, ang Seventh-day Adventist, ganoon ang kanyang paniwala na pagka magtupad tayo sa kautusan, maligtas tayo. Pero pagdating ng dalawang theologian sa ating bansa, sa ating rehiyon, si Elder Jones at saka si Elder Wagoner, ipinresenta nila yung righteousness by faith alone. Alone. Kasi pagka lumapit ka sa Panginoon at tanggapin mo siya, hingi ka ng patawad, pinatawad ka niya. As if na hindi ka nagkasala. Mayroon ka nang nagawa? Wala. Mayroon ka nang nagawa noon? Wala. Nakatupad ka na ng utos? Wala, hindi ka pa natumupad. Lumapit ka lang para makatupad. So, ang Seventh-day Adventist ngayon ay pinagbibintangan hanggang ngayon na tayo ay, ang paniwala natin ay naligtas tayo dahil sa ating gawa. Kasi maraming mga Adventist na nagsasabi ng gano'n eh. Pero that is not the way ang Panginoon, ang kanyang Kasi wala tayong sapat na lakas at kaalaman upang magiging righteous tayo. So, at pangalawa, engineer, bakit lagi silang pupunta doon sa idolatry? Okay? Alam natin na ang bansang Israel ay lumipat galing sa Kanaan, papunta sa Ehipto, na ilan lang sila nung primero. Ilan lang sila na lumipat galing sa Kanaan, papunta doon sa Egypt. 70 lang sila. Pero after 430 years, ay naging milyon-milyon na sila, mga kapatid. At doon sa loob ng 400 years, sila ay naging alipin ng mga Ehipto, tapos hindi na sila makapaglingkod sa ating Panginoon dahil latigo ang kanilang pagka hindi sila sumunod. So nawala na sa kanila yung kanilang Panginoon. Nawala na. Kaya hindi natin masasabi na mga tuwid sila lahat doon. Hindi. Panay mga idolater sila doon sa bansang Ehipto. Ilan ba silang lumabas doon? Dami. Pero lumabas sila, sabi ng iba, ay 3 milyon at kalahati sila nang lumabas.
Pero ilan lang ang nakatawid? Ha? Doon sa lumabas galing sa Egypt, ilan lang ang nakatawid? 2 lang. Ngayon, tayo ngayon, ganun din. Nasanay tayo noon sa paglabag sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay nagiging mapagpasensya. Pero sabi ni Mrs. White, pagka dumating ang Panginoon ngayon dito sa atin, walang isa sa 20 ang maligtas. Oh. Bakit? Tayo lang ang nakaalam noon kung tayo ba ay nagtapat sa Panginoon o hindi. Pero ang magsasabi na siya ay ligtas na siya ngayon, sigurado na sa langit may panganib yan, engineer. Kailangan sumabit tayo sa Panginoon bilang makasalanan at humingi tayo lagi ng tulong sa Kanya. Na ang ating tagumpay ay hindi sa ating sarili, kundi ang lakas na binigay ng Panginoon sa atin, yun ang ating naging tagumpay. So, mahaba pa ito, pero saka na lang uli. Ay, mayroon pang isa. Mayroong sinasabi si Mrs. White na sa YouTube, basahin ninyo yan. Yung tungkol sa kalagayan natin ngayon na mangyari sa 2026. Alam po ninyo, marami pa sanang sasabihin si Sir Chad. Pero talagang kulang ang ating panahon. Ito yung maganda rito, mga kapatid. Pero ang sabi sa atin, ang Diyos tapat sa atin. Bakit tapat? Kasi mahal niya tayo. Kung ikaw, sir, mahal mo yung mga kaibigan mo, di ba, dapat maging tapat ka rin? Yes. Dapat maging tapat din tayo. Yan po ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. At ayaw niya na mapahamak tayo. Ang sabi sa kasaysayan ng Israel, yung original na nakarating sa Kanaan, 2 na lang. Huwag sanang mangyari sa atin na ilan lang sa atin makarating sa langit. Mga kapatid, tayo pari-parehas naglalakbay katulad ng mga Israelites. Idolatry, iwasan natin yan. Ano ba yung idolatry? Ang idolatry, kung ano po ang kumakain ng inyong oras. Ano po ba ang kumakain ng marami inyong oras? Pagbibilang ng pera? Problema? Dapat po nakatuon lang tayo sa ating Panginoon. At kung ano po ang mga gawain sa church, sa bahay, na makakapagpalakas sa atin, ng ating pananampalataya, ang sabi sa Ephesians 4, verse 12, gawin natin. Kaya nga meron tayong simba sa Miyerkules, Biyernes, Sabado. Ang mga iglesia, may simba sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. 5 araw na sila nagsisimba. Mga kapatid, so lalo sila nagpapalakas sa kanilang sana tayo mas lalo na. At nawa, mga kapatid, ay maging tapat tayo. Katulad ng ating Panginoon na tapat sa Kanyang pangako sa atin. Ito po ang aking dalangin. Amen. For our closing song po, let us stand and sing, Take My Life and Let It Be, on hymn number 211. 211.
Panginoon naming banal, Diyos na makapangyarihan, na ang katapatan ay di masukat, Panginoon. Kayo ang aming Panginoon na ang pag-ibig ay umaapaw. O Diyos, turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng inyong pag-ibig at ng inyong katapatan. Ito po ang kailangan namin, Panginoon, sa mga panahon ngayon na malapit na ang inyong pagdating. Nawa, Panginoon, ang bawat isa rito sa church ng Rampano, kasama kami, Panginoon, ay masumpungang tapat. Maalala namin, Panginoon, ang inyong mga ginawa sa aming buhay. Maalala namin ang inyong dakilang pag-ibig. Araw-araw, oras-oras sa aming buhay, O Diyos. Ang pagpupuri nawa, Panginoon, ang siya lagi naming mamutawi sa aming mga bibig. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.